Sabi dito, our suffering and challenges remind us to pray. Sa ating mga pagsubok po, natututo tayo, nire-remind tayo ng Panginoon na manalangin at lumapit sa Kanya. Sabi nga po sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Napakabuti po ng sinabi ng Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip daw po, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pananalangin na may pasasalamat. Bakit po sinabing sa pananalangin na may pasasalamat? Kasi po pag nanalangin tayo, yung persistent prayer po natin, o consistent prayer, dito po, kailangan i-claim na natin na marireceive natin kung ano yung pinapanalangin because God is answering God. Ang kailangan lang po yung faith na paniniwala natin na believe it and receive it and it will be yours. Tanggapin natin yung, i-claim natin at sa ating pananampalataya sa Panginoon, marireceive po natin kung ano yung mga pinagdarasal natin. Tulad nga po ng istorya dito sa 1 Samuel 1:10-11. Ito po istorya po ito ni Kana. Si Kana po yung babae na laging nagdarasal. Consistent po ang prayer niya, pumupunta siya sa synagogue to pray. He asked God to give her a baby, a child. Pero patagal po siyang nag-prayer. But her prayer is consistent. Persistent po siya na nagpe-pray lagi. Then, dumating po yung time na, sabi nga po na, sa tagal ng kanyang pananalangin, dumarating na rin yung nag-iisip siya na gumibap. But, lagi pong sinasabi, sa prayer, never give up. Tuloy-tuloy. Then we will stand the reward. Steadfast po tayo and we will receive the reward. Kaya nga po sa story ni Kana, di ba po, napagkamalan pa siyang lasing nung priest. Dahil panay ang prayer niya, umiyak siya, nasasalita siya ng kung ano-ano. Dito po pinapakita yung heart ni Kana na yung faith niya sa Lord. Yung pananampalataya niya, through prayer, kiniklaim niya, mabibigyan siya ng anak. Kaya ano pong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Because of her persistent prayer with faith to the Lord, God granted her request and He gave her a son. Binigyan po siya ng son. At ano po ang nangyari doon ano po ang covenant ni Kana sa Lord? I-offer niya, i-dedicate niya ang kanyang anak to serve the Lord. Si Samuel po to. So kaya po siya pinagkalooban ng Diyos kasi nga po ang kanyang prayer ay consistent. Dire-diretso po. Even hindi niya pa nare-receive, alam niya by her heart, tutugunin po siya ng Panginoong Jesus. Sabi nga po, even Jesus told his disciple parables po na, even Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not to give up. Ito nga po yung sinabi ko na, kahit yung mga disciple, ni Lord, continuous ang prayer dapat. Huwag kayong give up. Kung hindi pa po nare-receive ang answer sa ating prayer, tuloy-tuloy lang po tayo. Dahil ang minsan po, akala natin ang sagot ng Diyos ay, no, hindi po. Nire-ready lang po tayo ng Panginoon. Piniprepare lang po tayo bago niya ibigay sa atin, i-reward sa atin ang prayer na hinihingi natin. Because God knows ano po yung mas maganda para sa atin at mas ano yung kailangan natin. Kaya ang Diyos po, pag tayo nanalangin, tunay po na, mag-antay lang po tayo, wait, and just patient po na bibigay at pagkakaloob ng Lord. Hindi man po yung saktong hinihingi natin, but God will give us what is best for us po. Ibibigay ng Lord kung anong kailangan natin.